Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Filipino 2, Quarter 3, Week 2. Alamat, elemento ng kwento, pagkakasunod-sunod ng pangyayari, payak na pangungusap. Magandang araw! Kumusta kayo? Sino sa inyo ang gustong magbahagi ng karanasan sa mga naitulong ninyo sa inyong komunidad? Gawain, gulo-gulong letra, ayusin at kilalanin. Ayusin ang mga pantig na magkahalo upang mabuo ang tamang salita. Alamat. Tauhan. Tagpuan. Banghay. Ano ang katangian ng mga tao sa larawan? Ang bayanihan ay isang kaugalian ng pagtutulungan ng mga Pilipino sa kanilang pamayanan o komunidad. Pagtapatin ng salita sa kahulugan nito, piliin ang titik ng tamang sagot. Dumadagundong na ang malakas na tunog. C. Kulog. Handang tumulong at magbigay alaga. D. Bayanihan. Tao na may kahangahangang katangian. A. Bayani. Pagtitiis o pagsasaalang-alang sa ikabubuti ng iba. B. Sakripisyo. Pagbibigay pansin o pag-aalala sa kapakanan ng iba. E. Pagmamahal. Halina't magbasa. Alamat ng bagyo. Noong unang panahon, sa isang malayong bayan na napapalibutan ng kabundukan, naninirahan ang isang batang nagngangalang Bagwis. Siya ay kilala sa buong bayan dahil sa kanyang kabaitan at pagiging mapagkalinga sa mga hayop at halaman sa kanilang paligid. Mahal na mahal siya ng mga tao dahil sa kanyang malasakit sa kalikasan. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ilarawan siya. Ang pangunahing tauhan ay si Bagwis. Siya ay mabait, matulungin at may malasakit sa kalikasan. Marunong din siyang makipag-usap sa hangin. Alin sa mga katangian ni Bagwis ang pinakagusto mo? Ang pinakagusto ko ay ang kanyang sakripisyo at pagmamahal sa kalikasan. Kailan at saan nangyari ang kwento? Nangyari ang kwento noong unang panahon sa isang bayan na napapalibutan ng mga bundok. Si Bagwis ay may kakaibang kakayahan. Kaya niyang makipag-usap sa hangin. Sa tuwing humihihip ang hangin, naririnig ni Bagwis ang mga kwento ng kalikasan, ang hinaing ng mga puno at ang mga hiling ng mga hayop. Dahil dito, siya ang madalas na tagapamagitan ng kalikasan at ng mga tao. Anong uri ng kakayahan ang mayroon si Bagwis? May kakayahan si Bagwis na makipag-usap sa hangin. Alin sa mga ito ang nais mong tularan? Nais kong tularan ang kanyang kabaitan at malasakit sa kalikasan. Isang araw, isang napakalakas na init ang dumating sa kanilang bayan. Ang mga halaman ay natuyo, ang mga ilog ay bumabaw, at ang mga hayop ay nanghihina. Nangamba ang mga tao at humingi ng tulong kay Bagwis. Bagwis, kausapin mo ang hangin. Kailangan nating malaman kung ano ang nangyayari. Pakiusap ng mga matatanda sa kanya. Bakit kinausap ng mga tao si Bagwis? Ano ang kanilang suliranin o problema? Kinausap ng mga tao si Bagwis dahil matindi ang init at natutuyo na ang mga halaman at ilog.
Naghahanap sila ng paraan para bumalik ang ulan. Sa inyong palagay, ano kaya ang kailangan gawin ni Bagwis upang matulungan sila? Kailangan kausapin ni Bagwis ang hangin at hanapan ng paraan para bumuhos muli ang ulan upang matulungan ang mga tao at kalikasan. Agad na sumama si Bagwis sa tuktok ng pinakamataas na bundok at tinawag ang hangin. "Hangin, ano ang kailangan naming gawin? Ang aming bayan ay nauuhaw at ang init ay masyado ng malupit." Sumagot ang hangin. "Nais ng kalikasan na ikaw, Bagwis, ay magdala ng balanse sa bayan. Ngunit may kapalit. Kailangan mong isakripisyo ang iyong sarili upang muling dumaloy ang ulan." Nag-isip si Bagwis. Mahal niya ang bayan, ang mga halaman at ang mga hayop, kaya't pumayag siya sa kahilingan ng kalikasan. "Kung iyon ang kailangan upang iligtas ang lahat, handa akong magsakripisyo," wika ni Bagwis ng buong tapang. Nang sumapit ang hating gabi, hinipan ng malakas na hangin si Bagwis at itinangay siya patungo sa kalangitan. Sa kanyang pag-akyat, nagdilim ang langit at nagsimulang mag-ipon ang mga ulap. Lumabas ang malalakas na kidlat at narinig ang umaalingaw-ngaw na kulog. Mula kay Bagwis, isinilang ang unang bagyo. Dahil sa bagyo, muling bumuhos ang ulan sa bayan. Ang mga ilog ay muling napuno. Ang mga halaman ay bumalik sa kanilang dating sigla. At ang mga hayop ay nabuhay muli. Ang mga tao ay nagpasalamat sa sakripisyo ni Bagwis. Simula noon, sa tuwing darating ang bagyo, naaalala ng mga tao si Bagwis, ang batang nagmahal at nagsakripisyo para sa bayan. At itinuro ng alamat na ang bagyo ay hindi dapat katakutan, kundi isang paalala na ang kalikasan ay kailangang respetuhin at alagaan, tulad ng ginawa ni Bagwis. Sa inyong palagay, ano kaya ang kailangang gawin ni Bagwis upang malutas ang kanilang mga suliranin? Kung kayo si Bagwis, gagawin niyo rin ba ang ginawa niya? Bakit? Pagsunod-sunurin ang mga pangyayari. Narito ang mga tamang kasagutan. Ang inyong grupo ay magpapakita ng larawan gamit ang inyong katawan. Gamitin ang nabunot na picture card bilang gabay. Kapag sinabi ng guro na freeze, titigil kayo sa paggalaw na parang nakapose sa loob ng isang picture frame. Talakayin natin ang tagpuan at mga tauhan ng kwento. Ikwento rin natin ang mahalagang pangyayari ayon sa tamang pagkakasunod-sunod. Tauhan, mga tao, hayop o maging bagay na may bahagi sa kwento. Tagpuan, tumutukoy kung kailan at saan naganap ang kwento. Banghay, mga pangyayaring naganap sa simula, gitna at wakas ng kwento. Reaksyon mo, kwento ko. Magbigay ng reaksyon tungkol sa mga tauhan at tagpuan ng alamat. Sagutin ng mga tanong gamit ang mga payak na pangungusap. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ano ang masasabi mo sa kanya? Saan naganap ang kwento? Ano ang masasabi mo sa tagpuan? Ang payak na pangungusap ay may simuno at panaguri. Simuno ang pinag-uusapan sa pangungusap o gumagawa ng kilos. Panaguri ang ginagawa o tumutukoy sa simuno. Bumuo ng 3 pangkat at isagawa ang sumusunod. Unang pangkat, tauhan. Sabihin ang bahagi ng pag-uusap ng mga tauhan sa kwento. Ikalawang pangkat, tagpuan.
Pumili ng isang tagpuan sa kwento at iguhit. Ikatlong pangkat, pagsunod-sunurin ang mga larawan ayon sa pangyayari. Sabihin kung ano ang natutuhan mo tungkol sa mga elemento ng kwentong alamat. Elemento ng kwento. Kilalanin kung anong elemento ng kwento ang mga sumusunod: tagpuan, tauhan, o banghay. Si Bagwis ay batang mapagmahal. Tauhan. Ang mga halaman ay nalanta, ang mga ilog ay natuyo, at ang mga hayop ay nanghihina. Banghay. Noong unang panahon sa isang malayong bayan na napapalibutan ng kabuntukan. Tagpuan. Nag-uusap si Bagwis at ang hangin. Tauhan. Ang mga ilog ay muling napuno, ang mga halaman ay bumalik sa kanilang dating sigla, at ang mga hayop ay nabuhay muli. Banghay. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Sino ang taong iyong hinahangaan sa inyong komunidad? Ano ang kanyang mahalagang nagawa para sa kapwa? Bakit mo siya hinahangaan? Para sa ikalawang araw, high-frequency words, alamat, diptongo, pantukoy, lansakan. Kilala niyo ba kung sino-sino sila? Manuel Manny Pacquiao. Siya ang ating boksingerong kampyon sa mundo na naging senador sa bansa. Catriona Gray. Siya ang ating Miss Universe 2018 na tanyag sa kanyang matalinong sagot at lava walk. Efren Peña Florida. Siya ay isang guro na pinarangalan dahil sa kanyang kariton classroom na nagdala ng edukasyon sa mga bata na nakatira sa sementeryo at dump sites. Balikan ang larawan ng mga bayani. Bakit sila itinuturing na mga modernong bayani ng ating komunidad? Katulad nila, bakit hindi? Batay sa kwentong alamat na binasa natin kahapon, paano na ipakita ng pangunahing tauhan ang kanyang kabayanihan. Tingnan ang bawat larawan, kilalanin at gamitin sa sarili mong pangungusap. Unang larawan. Ang bahay ni Bagwis ay nasa kabundukan. Pangalawang larawan. Ang mainit na sikat ng araw ang nagpatuyo sa mga ilog sa pamayanan ni Bagwis. Ikatlong larawan. Parang apoy ang mga kidlat sa langit. Ikaapat na larawan. Ang mga sisiw ay kasali din sa mga hayop na mahal ni Bagwis. Damihan mo. Maglaro tayo ng paramihan ng salitang nagtatapos sa aw, iw, ay at oy. Isulat sa papel. Ang nakasulat ng may pinakamarami ang panalo. Ready? Go! Alin ang marami? Ipapakita at babasahin ko ang mga parirala sa PowerPoint. Pabilisan kayo sa pagsabi sa akin kung ano ang salitang tumutukoy sa marami. Galon ng tubig. Tribo ng mga malay. Bugkos ng sitaw. Kaban ng yaman. Grupo ng sisiw. Show and tell. Tumingin sa paligid at ituro ang kahit anong gamit ang pantukoy at gamitin sa pangungusap. Halimbawa, siya si Jose. Ang bola ay pula. Ang mga lapis ay mahahaba. Shared reading.
Balikan ng binasang kwento, piliin kung sino sa inyo ang magbabasa ng iba't ibang bahagi ng kwento habang ang iba ay makikinig. Basahin ang mga halimbawa ng mga pangungusap o detalye sa alamat. Si Bagwis ay may malasakit sa kanyang kapwa at kalikasan. Nag-usap sina Bagwis at Hangin upang matulungan ang mga tao sa pamayanan. Ang mga ilog ay natutuyo na at ang mga hayop ay nanghihina na. Ano-ano ang mga salitang nasa langguhitan? Sila ay tinatawag na pantukoy. Ito ay mga salitang ginagamit sa pagpapakilala ng mga pangalan sa pangungusap. Ang at si ay mga pantukoy na ginagamit kung ang tinutukoy na pangalan ay isahan. Ang mga at sina ay mga pantukoy na ginagamit kung ang pangalang tinutukoy ay pangmaramihan. Balikan natin ang alamat ng bagyo sa Las. Gamitin ang inyong lapis sa langguhitan ng pantukoy na ang mga at ang mga tinutukoy nito sa pangungusap. Magpakita ng 3 bagay sa loob ng classroom at hayaang magsabi ang mga mag-aaral tungkol dito. Pantukoy. Pag-usapan ng inyong takdang aralin tungkol sa mga taong itinuturing niyong bayani sa inyong pamayanan o komunidad. Sentence starters bilang gabay. Sina patlang ang aking hinahangaang tao sa aming pamayanan. Ang mga patlang ay kahanga-hanga dahil patlang. Pangalang lansakan. Ito ay hukbo o grupo ng mga sundalo. Sila ay kabilang sa ating mga katulong sa pamayanan na nagpapanatili ng kaligtasan. Sila rin ay mga bayani na handang isakripisyo ang kanilang buhay para sa bayan. Ito ay isang halimbawa ng pangalang lansakan. Ito ay mga salitang tumutukoy sa dami o bilang na pinagsama-sama, ngunit ang bilang ay walang katiyakan. Mga halimbawa, pangkat na mga manlalaro. Grupo ng mga mag-aaral. Angkan ni Jose Rizal. Banda ng musikero. Tribo ng Igorot. Mayroon ding mga pangalang lansakan para sa mga bagay. Kaban ng bigas. Tali ng sitaw. Kawan ng tupa. Pumpon ng bulaklak. Buwig ng saging. Tumpok ng kamatis. Bigkis ng kahoy. Pangkatang pagbasa, basahin ang mga salitang may diptongo sa inyong pangkat. Ay, bahay, tatay, nanay, sungay, lakbay, bantay. Aw, araw, kalabaw, bataw, sitaw, matakaw, langaw. Oy, apoy, baboy, kahoy, langoy, unggoy. A. Baby, reyna, cake, leyte. Iyo, sisiw, giliw, aliw, paksiw, agiw. Sa langguhitan ng mga pantukoy ng isang beses, sulatan ng kapal ang diptongo at sa langguhitan at kapalan ang salitang lansakan. Ang unang bilang ay halimbawa. Si Mang Jose at ang kanyang angkan ay may alagang mga kalabaw. Sina Kiko at Polo ang nagpakain sa mga unggoy ng isang buwig ng saging.
Si nanay ay bumili ng isang tangkay ng sitaw sa palengke. Si nanay, isang tangkay. Ang aking tatay ay nag-uwi ng isang bigkis ng kahoy kanina. Ang tatay, isang bigkis kahoy. Ang aming tropa ay nagdala ng isang kaban ng bigas para sa mga nasalanta. Ang isang kaban. Isang banda ng musikero ang nagtanghal sa kaarawan ni Mila at Dino. Isang banda, ang Nina. Ano ang napag-aralan ninyo sa araw na ito? Gawain bilang 4 mga pantukoy. Isulat ang angkop na pantukoy na ang mga si, sina upang mabuo ang mga sumusunod na pangungusap. Patlang Jose Rizal ay ang ating pambansang bayani. Si. Patlang magsasaka at mangingisda ay mahalagang katulong sa pamayanan. Ang mga. Patlang alamat ay uri ng kwento na nagpapaliwanag ng pinagmulan ng isang bagay, hayop at pangyayari. Ang. Patlang bahay sa kabundukan ay nasira ng bagyo. Ang mga. Patlang Pedro at Juan ay mga huwarang mamamayan. Sina. Para sa ikatlong araw, pagmasdan ng mga larawan. Ang unang larawan ay ang rural na pamayanan. Ang ikalawa naman ay urban. Sino sa inyo ang nakatira sa rural, sa urban? Para sa mga pamayanan na rural, ito ay may sakahan, palaisdaan, kagubatan, at minahan. Sa pamayanan na urban ay mayroong ospital, mall at malalaking gusali. Ano ang mga makikita nyo sa inyong pamayanan? Napag-aralan nyo ang mga elemento ng kwento gamit ang graphic organizer, punan ng kulang na pantig upang mabuo ang tamang salita. Ano ang mga damdamin ng mga tauhan sa kwento? Ano ang masasabi nyo sa tagpuan sa kwento? Elemento ng kwento. Sa mga pangyayaring naganap sa isang kwento, mararamdaman natin ang iba't ibang damdamin ng mga tauhan sa kwento o alamat gaya ng alamat ng bagyo. Masaya. Malungkot. Nagagalit. Namangha. Nagmamahal. Natatawa. Ang mga ito ay iniimbak o itinatabi sa mga lagayan upang hindi sila masira. Ginagawa ito maging ng mga katutubo tulad ng mga ifugao sa kanilang mga pamayanan. Ano kaya ang nararamdaman mo kapag nakagat ka ng mga langgam? Halina't magbasa. Bakit maalat ang dagat? Noong unang panahon, ang mga tao sa silangan ay nagpupunta pa sa kanluran upang makipagpalitan ng kalakal. Ang mga katutubo sa silangan ay maraming asukal na naimbak. Ito ang ipinamamalit nila upang makakuha naman ng asin, sapagkat higit na nangangailangan ng asin ang silangan. Ang mga katutubo na ang nagpupunta sa kabilang ibayo ng dagat. Ang problemang pagpunta sa kabilang dagat ay iniinda ng mga katutubo. May nakapagpayong dapat magpatulong na sila kay Angalo upang mabawasan ang kanilang kapaguran.
Ano ang problema o suliranin ng mga tauhan sa kwento? Nahihirapan ang mga katutubo sa pagpunta sa kabilang ibayo ng dagat upang makipagpalitan ng kalakal. Ano ang naiisip nilang solusyon para dito? Naisip nilang humingi ng tulong kay Angalo upang mabawasan ang kanilang pagod sa paglalakbay. Isang higante si Angalo. Nakikita ang mga binti niya kapag nahiga at inilatag ang buong katawan sa karagatan. Kapag tumayo naman ay tuhod lang niya ang pinakamatarik na bundok na lapitan niya. Pero kahit isang dambuhalang higante, mabait at matulungin siya. Sino ang mga tauhan sa alamat? Ang mga tauhan ay mga katutubo sa silangan at si Angalo. Inarawan si Angalo. Si Angalo ay isang malaking higante na mabait, matulungin at handang tumulong sa mga katutubo kahit siya ay napapagod o nasasaktan. Napapayag ng mga tao na ilatag ni Angalo ang mga binti sa karagatan. Nanulay sa mga binti ng higante ang mga katutubo upang ihatid ang sako-sakong asukal bilang pamalit ng sako-sako ring asin na kinakailangan. O hayan, tumulay na kayo. Sisikapin kong hindi igalaw ang mga binti ko nang makatulay kayong paroon at parito. Sa inyong palagay, ano kaya ang susunod na mangyayari? Sa susunod, aakyat ang mga langgam sa binti ni Angalo dahil naaamoy nila ang asukal. Ano kayang magiging epekto ng pagkabudbod ng asukal sa binti ng higanteng si Angalo? Maaakit ang maraming langgam at kakagatin nila si Angalo, kaya gagalaw siya at maaaring mahulog ang mga katutubo at ang dala nilang asin sa dagat. Karga sa likod ang mga sako ng asukal, isa-isang tinalunton ng mga katutubo ang mga binti ni Angalo. Maingat na maingat sila, takot silang madulas at malunod sa gitna ng dagat. Matagal-tagal din na paglalakbay. Naibaba nila ang asukal sa ibayong dagat pero hindi na malayan ng lahat na may ilang sakong nabutas kaya nabudburan ng asukal ang ilang bahagi ng binti ng higante. Totoo ang kasabihang kung saan naroon ang asukal, tiyak na patungo doon ang langgam. Sa pagbalik ng mga katutubo ay masasaya na nilang daladala ang inangkat na mga sako ng asin. Kahit pawisan ay natutuwa sila sapagkat babalik ang bawat isa, daladala ang produktong labis na kinakailangan sa kabuhayan. Hindi napansin ng lahat na sa pag-akyat nila sa binti ni Angalo ay kasabay nila ang mapupulang langgam na nakaamoy ng matamis na asukal. Kung maraming katutubo ang nanunulay, napasan-pasan ang mga asin ay marami ring langgam ang gumagapang at handang kumagat sa sinumang mabalingan. Sapagkat lubos na sensitibo ang balat ng higanteng maramdamin, napasigaw ito na ikinagimbal ng mga tao. May mga langgam na kumakagat sa binti ko. Magkapit-kapit kayo. Nang hindi na matiis ang pangangagat ng mga langgam sa binting may katamisan, ay iginalaw ni Angalo ang mga paa na ikinahulog ng libo-libong katutubo kasama ng libo-libo ring sako ng asin. Bakit sumigaw si Angalo? Dahil kinagat siya ng maraming langgam sa binti. Ano ba ang kanyang nararamdaman? Nakaramdam siya ng matinding sakit at hapdi mula sa mga kagat ng langgam. Bagamat nailigtas ni Angalo ang mga katutubo, ay lumubog lahat ng asin sa ilalim ng karagatan. Iyan ang dahilan kaya umalat na ang dagat magmula noon. Ito ang alamat na pinagmulan ng kaalatan ng karagatan. Bakit kaya naging alamat ang kwentong binasa? Naging alamat ito dahil ipinapaliwanag ng kwento kung bakit naging maalat ang dagat gamit ang isang kwentong may hiwaga at hindi pangkaraniwang pangyayari.
Sino ang mga tauhan sa alamat? Ang mga tauhan ay ang mga katutubo sa silangan at ang higanteng si ang ngalo. Ano ang mga damdamin ng mga tauhan sa kwento? Pagod sila sa simula, natuwa ng tinulungan at natakot ng kumagat ang mga langgam. Sang-ayon ka ba sa reaksyon ni ang ngalo nang kinagat siya? Oo, dahil masakit talaga kaya natural lang na sumigaw siya. May bayanihan ba sa alamat? Bakit? Oo, dahil nagtulungan ang mga katutubo at si ang ngalo para maihatid ang kanilang kalakal. 3-2-1 strategy. Magbigay ng 3 bagong salita at mga kahulugan na natutunan mo sa klase. Magbigay ng 2 salitang naglalarawan ng damdamin ng tauhan sa kwento. Magbigay ng 1 mahalagang ideya na natutunan ukol sa pamayanan o komunidad. Sumulat ng 5 salita na may cluster. Para sa ika-4 na araw, high frequency words, alamat, cluster, pantukoy, lansakan. Ito ay bayanihan sa paaralan bago magsimula ang pasukan. Ano ang tawag rito? Brigada Eskwela. Ito ang tawag sa mga matatalik na kaibigan. Tropa. Ito ang silid kung saan pumapasok upang mag-aral. Classroom. Ito ay tumutukoy sa mga mag-aaral na kasama mo sa loob ng classroom. Classmate. Ito ay tumutukoy sa mga mamamayan sa mga lugar na rural o malayo sa sibilisasyon. Tribo. Itaas ang flaglets. Bibigyan kayo ng flaglets na may nakasulat na cluster, lansakan at pantukoy. Itaas lang ang tamang bandila sa bawat salitang itatawag ng guro. Grupo. Galon. Classmate. Tsokolate. Sina. Pabili po. Magkunwari na may tindahan at may bibili. Tanungin ang mga mag-aaral kung ano ang bibilhin nila sa paninda. Bibili ako ng 1 sakong bigas, 1 kilo ng asukal at 1 dosenang itlog. Sa alamat na ating binasa, ang mga katutubo ay mga dalang kalakal. Ang mga ito ay asin at asukal. Sila ay nagpapalitan ng kalakal. Halimbawa, ang 1 kilo ng asukal ay katumbas ng 1 kilo ng asin. Ano mga salita ang nakasulat na bold? Ang tawag dito ay pangalang lansakan. Ito ay mga salitang tumutukoy sa dami o bilang na pinagsama-sama, ngunit ang bilang ay walang katiyakan. Pangalang lansakan. Buwig ng nyog. Pulutong ng mga sundalo. Galon ng tubig. Kahon ng laruan. Kawan ng scout. Ano ang ibig sabihin ng mga lansakan sa mga parirala? Ano ang cluster? Mga salitang may kambal katinig o pinagsamang katinig na bumubuo ng isang tunog sa iisang pantig. Mga salitang may kambal katinig o cluster. Problema. Programa. NARS. Eskwelahan. Grupo. Prutas. Trabaho. Klase. Gitna. Sombrero. Kompleto. Hulihan. Record. NARS. Basahin ang mga salitang may cluster o kambal katinig. Pagkatapos basahin ng klase, basahin niyo ang bawat salita ng paisa-isa. Tsokolate. Jacket. Krema.
bruha, gripo, drum, prutas, trompeta, klima, planeta. Salangguhitan ng cluster sa mga sumusunod na salita: brigada, eskwela, alambre, plastic, nurse. Narito ang mga tamang sagot.